Hello everyone! Welcome back to my channel! And for today's video ay sasagutin ko din ang isa pang tanong. Ito ay about sa kung tanggap ba ang isang single mother dito sa Pakistan. O tanggap ba ng isang Pakistani Muslim ang isang single mother? Opo, tanggap naman po yan. Bakit ba hindi? Kahit natanggap siya, may mga circumstances o may mga challenges na pwede mong harapin kung ikaw ay single mother at nagustuhan ka ng isang Pakistaning Muslim. Sa totoo lang, tanggap na isang Pakistaning lalaki at tanggap din at maaaring tanggapin din ng kanyang pamilya ang isang single mother. Medyo mahirap yung tanong pero hindi naman siya mahirap kasi very common na yan nowadays. Nga, sa advancement ng technology at saka lalo na sa mga hindi o sa mga non-Muslim countries, women are independent. Kaya nang mabuhay ng mga babae nang walang tulong galing sa lalaki. Or malakas na ang loob ng mga babae kasi marami nang nakapag-aral, nagkakaroon ng magagandang career o profession na minsan mas maganda pa yung career nila o yung profession nila sa mga lalaki. At minsan, mas matapang pa sila, mas malakas pang loob, at mas maabilidad pa kaysa sa mga lalaki. Ito po kasi yung realidad sa ngayon. Marami ng babae ang halos ay kasing galing o mas magaling pa sa mga lalaki. Kaya naman, nangyayari, yung pagiging single parent kasi, not only because out of wedlock, di ba? Dati kasi pag sinabi nung unang panahon, kung nagbabasa tayo ng mga old stories or yung kung may idea tayo sa nangyayari noong unang panahon, kapag kasi single parent ka, ibig sabihin with anak mo sa pagkadalaga, anak out of wedlock. Kasi noon, hanggat maaari, ayaw nila ng divorce, separation. Kumbaga, hanggat maaari, kailangan mag-stay in your marriage. Kumbaga, kahit yung mga magulang natin nila, ayaw silang paghiwalayin dahil nga ikinasal sila. So, sa hirap at ginhawa, kailangan nilang magsama. Kahit pa nga minsan, ito ay hibla na ng kanilang buhay. So, noon po yan. Pero kasi ngayon, nagbago na yung panahon, so naiba na ang paniniwala ng mga babae. So yung single parent na sinasabi na noon ay pagkakaroon ng anak na walang asawa. Hindi na ganoon ang dahilan, ang nagiging dahilan ngayon. Marami ng dahilan kung bakit nagiging single parent ang isang babae sa ngayon. Hindi lamang ito nangyayari sa Pilipinas. Ito ay halos nangyayari na sa buong non-Muslim countries or kahit pa doon sa mga Muslim countries around the world. Pagiging single parent. Dahil sa mga dahilang ito, because of divorce or legal separation. Although mayroon pa rin naman yung mga anak sa pagkadalaga, depende kasi yan tulad halimbawa sa mga non-Muslim countries, they are living together without marriage or they are having or premarital sex without having marriage. Nagsasama sila ng walang kasal. So, pwede rin naman yun ang maging dahilan. So, itong tatlong dahilan na ito or these three reasons are the reasons why the woman become a single parent. Some cases, the woman adopts even they are still single. That made them single parent. Dahil sa mga reasons na to, maaaring divorce, separated, o nagkaanak ng walang asawa o hindi nagpakasal. Honestly, kapag kasi inunawa natin yung sitwasyon, at ito ay hindi kasalanan ng isang babae kung bakit siya naging single parent. May mga dahilan kasi. Una, kung ikaw ay nagpakasal o may naging asawa, maaaring hindi successful yung marriage mo. At napakaraming dahilan kung bakit hindi yan nagiging successful, di ba? So, these are the common reasons. If we are a keen observer to those who are separating, is because of infidelity, financial issue, emotional, physical, and mental. These are the common reasons why they are separating. Or the woman are left being single parent. Though hindi naman yan sa babae lang, maaaring sa lalaki, pero usually kasi sa babae. At malaki yung nagiging issue pagdating sa babae, di ba? Which is very sad. Kasi parang ang tingin nila hindi maganda. Hindi maganda agad yung tingin sa'yo, i-discriminate ka, or maaaring hindi ka tanggapin ng lipunan. But this thing actually, being not accepted of the society where you are belong to. Commonly ito nangyayari doon sa mga Muslim countries kasi nga para sa kanila hindi maganda ang pagiging single mother. Lalo na kung ito ay children out of marriage, hindi ka tanggap-tanggap sa kanila. So,
talagang magkakaroon ng discrimination at maaaring napakalaking problema or isumpa o itapon sila ng kanilang lipunang kinabibilangan. Pero ngayon, dahil nga modern na yung lifestyle o buhay ng tao, marami ng mga bansa na tanggap na yung pagiging single parent. Hindi na discriminated. At hindi na rin natatakot yung mga babae. Compared to the Muslim woman, a single parent is quite scary. Napakalaking problema para sa kanila kasi nga, most of Muslims are not working. So, anong gagawin nila after the separation? And anong gagawin nila being a single parent? Not the same with the Christians, kasi yung mga Kristiyanong babae, they are usually working. They are earning by their own at maabilidad ang karamihang. They are confident, they are free to do what they want to do. Pero sa Muslim, they are not. Most of them are not allowed to do what they want to do. Although mayroong mga parents na supportive, pero ilan lamang yun. Mas marami pa rin Muslim family ang hindi ganun ka-supportive. Lalo na dun sa mga divorce and separated women. So, malaki yung pagkakaiba. So, dito kasi sa Pakistan, in my own observation, kapag ang isang babae ay na-divorce, after 4 months, pwede na siyang mag-asawa ulit. Pwede na siyang hanapan ulit ng mapapangasawa. Kung ang isang babae ay it's her luck or pinag-aralan, may trabaho, malaki yung chance niya na makapag-asawa ulit. Kaya ay bata pa ang babae. Kung na-arrange marriage sila, so syempre hahanap yan ng partner. Yung magiging partner nila is either divorce, separated, or single. It's up to the man and the woman if they will accept the proposal. Depende na lang yung kung magiging okay yung arrangement or marriage proposal. So, accepted po yan. May anak man o wala ang isang babae. So, let us talk about Christians. Paano nga kung Christian ka? Tapos, ang gustong magpakasal sa'yo ay isang Pakistani, matatanggap ka ba? Upo naman, matatanggap ka ng isang Pakistani Muslim. Kasi, tulad nga ng sinabi ko doon sa una kong video, ang pag-aasawa ng isang lalaki, kahit pa anong relihiyon, ay hindi mapipigilan ng sinuman kung gusto talaga niyang pakasalan ang isang babae, anuman ang status nito sa buhay. Single parent man yan, mayaman, mahirap, matanda na o bata pa, depende yan sa lalaki kung talagang gusto niyang pakasalan ang isang babae. So, kung ang tanong natin ay kung matatanggap ka ba ng kanyang pamilya, in reality, bilang isang magulang, ako kasi magulang din ako, syempre. Siguro at first, ay hindi mo matatanggap, di ba? At first, parang magre-react ka, no, sa big no, at first. Pero, depende siguro yan sa pagpapaliwanag ng mapapangasawa mo o depende siguro sa kung paano niya sasabihin sa pamilya niya, kung paano kanya tatanggapin. So kung hindi ka nga matanggap, it's a normal reaction ng isang magulang na maaaring hindi kanya tanggapin o maaari din naman na tanggapin kanya. Depende yan sa klase ng magulang ng mapapangasawa mo. So it's mo at sa mapapangasawa mo. Yan lamang. And thank you so much for watching. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share. Have a great day, everyone. See you on my next video.